Habang pinagmamasdan ang dalawang apo, ay matuling nagbalik sa alaala ni Lola Masyang ang nakaraan, kung paanong napunta sa kanyang poder ang dalawang bata. Ang maranasan ang maging isang ina na ipinagkait sa kanya ng tadhana. Nagwawalis siya ng umagang iyon malapit sa malapad na gate ng sementeryo. Nang maipon ang mga lantang dahong nahulog at nagkalat sa damuhan, ay sinigaan na niya ang mga iyon. Nagulat siya nang may biglang umubo. Nang hanapin niya ang pinagmula ng narinig, nakita niya ang isang batang nakahiga sa semento, nakasiksik sa gilid at sulok na bahagi ng gate at ubo ng ubo. Naisip niyang marahil nalanghap nito ang makapal na usok mula sa kanyang siga. Tansya niya ay nasa 5 o 6 na taon ang napakarusing na bata. Nagahol siya sa pagbubukas ng gate at mabilis itong nilapitan. Inalalaya niya itong makaupo at saka pinaypayan. Nang unay, bahagya pa nitong tinabig ang kanyang kamay. Naisip niyang marahil ay naalimpungatan o kaya'y nagulat sa paglapit niya at paghawak. Nang magtama ang paningin nila'y nakadama siya ng matinding awa. Pakiwari niya'y nakikiusap ang mga mata nito, humihingi ng tulong, ng awa, nanlilimos ng pagmamahal at pag-aaruga. Tinanong niya ito kung ano ang pangalan. Muling nabagbag ang loob niya nang tumitig ito sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali, tinatansya nito kung dapat ba siyang pagtiwalaan. Hindi niya tuloy na iwasang mag-isip kung isa ba ito sa mga batang palaboy na nang uumit sa palengkeng hindi kalayuan sa sementeryong nililinisan niya at binabantayan. Kung isa ba itong snatcher na basta na lang nang hahablot ng mga gamit na naibebenta ng madalian. Baka kasapi ito ng isang sindikato at natatakot sa mga pulis. Redentor po. Natigilan siya. Nahiya sa paslit na napag-isipan ng masama. Ngumiti siya at maingat na hinagod ang ulo nito bilang paghingi ng paumanhin na hindi masabi. Nakita niya ang pagsungaw ng ngiti sa mga labi nito at ang sandaling pagpikit na waring ninanamnam ang ginagawa niyang paghagod. Muli siyang nagtanong na sinagot naman nito, ngunit ang ilan ay hindi na. Pareho pa silang nagulat nang marinig ang tunog ng kumakalam nitong sikmura. Mabilis nitong hinawakan ang tiyan na animo hiyang-hiya. Muli siyang napangiti. Inaya niya itong pumasok sa loob. Nang hawakan niya, humawak din ito sa kanya. Mahigpit. Na animo anak na natatakot iwanan ng ina. May kung anong init mula sa mga palad nito ang nanulay sa kanyang palad patungo sa kanyang puso. Hindi niya kayang ipaliwanag ang damdaming pinukaw nito. Nang mga sandaling iyon, tila ba hindi niya rin gustong bitiwan ang kamay nito. Isinama niya ito sa kanyang bahay at pinakain. Habang kumakain, patingin-tingin ito sa kanya. Nakangiting tumitingin sa kanya. Nang matapos ito, ay pinaliguan niya naman.
Humahagikgik ito sa pagtawa. Nakikiliti habang sinasabunan niya ang katawan. Nakakahawa ang pagtawa nito. Hindi na niya namalayang humahagikgik na rin siya. Isinuot niya rito ang t-shirt ng yumaong asawa. Itinabi niya iyon upang may alaalang maiwan sa kanya. Hindi niya akalaing darating ang pagkakataong magagamit pa uli iyon. Payat lang ang asawa niya kaya parang nakadaster ang paslit. Nakangiti pa rin ito sa kanya habang sinusuklayan niya. Ilang sandali pa ay akay na niya ito palabas sa sementeryo. Ipinagtanong niya kung saan matatagpuan ang mga magulang nito. Naisip kasi niyang baka naligaw lang ito, na baka nawala lang at hinahanap na ng mga magulang. Itinuro naman nito ang lugar kung saan nakatira. Nanlumo siya nang matuklasang kung saan-saan lang pala ito nakikitulog, kung kani-kanino nakikikain. Sa pagtatanong-tanong pa, nalaman niya ang kwentong nasa likod ng batang napulot. Lalo niya itong kinahabagan. Hindi man kilala ang ina nito ay nakaramdam siya ng galit sa ginawa sa sariling anak. Habang siya ay nangangarap magkaroon ng anak kahit isa man lang, ito naman ay walang pusong tinalikuran ang pagiging ina. Sa isang banda, ibig niya rin itong pasalamatan dahil kung naging mabuti itong ina, hindi magkukrus ang landas nila ng bata. Hindi niya ito makikita at makikilala. Ipinasya niyang ampunin si Redentor. Salat man siya sa kayamanan o walang magandang tirahan, ay higit nang mainam kesa magpalaboy-laboy sa kalsada at tila isang aso na nakikitulog sa may pintuan ng mga kapitbahay na salat din sa buhay. Sa piling niya ay may maayos itong matutulugan at may pagkaing ilalaman sa tiyan. Aalagaan niya ito, palalakihin at mamahalin gaya ng isang tunay na dugo at laman. Sa wakas, may apo na siya. May kasama na. Napakabuti ng Diyos sa kanya dahil pagkaraan ng isang taon, isa pang anghel ang dumating sa kanyang buhay. Kasama niya noon si Redentor sa pagsisimba nang mataranta siya at hindi malaman ang gagawin. Naikot na niya ang loob at labas ng simbahan, ngunit hindi niya makita ang apo. Butil-butil na ang pawis niya sa noo. Kanina lang ay katabi niya ito sa upuan. Pumikit lang siya at nagdasal at nang dumilat, wala na. Umiyak na siya ng umiyak. Nawawala ang apo niya, ang pinakamamahal niyang si Redentor. Nasaan ito? Saan niya hahanapin ang apo? Saklot ng pangamba sa pagkawala ni Redentor, umagaw ng kanyang pansin ang nagsusuntukang mga bata sa gilid ng parke. Nagitla siya nang makilala ang isa sa mga batang nag-aaway. Si Redentor, ang apo niya. Mabilis siyang lumapit at inawat ang mga nag-aaway. Nalaman niyang ipinagtanggol lang ng apo ang sarili at ang bago nitong kakilala. Noon niya lang napansin ang isang batang napakarungis. Tansya niya, kasing edad ito ni Redentor. Nagpakilala ang bata. Carlo ang pangalan. Inumpisahan ni Redentor ang pagpapaliwanag kung bakit napilitang makipag-away. Nagduduyan daw si Carlo nang lapitan ng dalawa pang bata, tinutukso at pinagtatawanan. Pinaalis ito dahil mabaho raw. Pinabababa sa duyan dahil dudumi daw.
Nang hindi pumayag si Carlo, itinulak na ng isang bata kaya nasubsob sa damuhan. Naawa si Redentor kung kaya lumapit at tinulungan si Carlong tumayo. Ngunit hindi pa nakakatayo ng maayos, si Redentor naman ang itinulak ng isa pang batang unang nanulak. Magkasamang bumagsak sina Redentor at Carlo, nagkauntugan pa nga. Nang makitang nagdudugo ang ilong ni Carlo, ay galit na tumayo si Redentor at sinugod ng suntok ang batang tumulak sa kanila. Tumulong ang isa pang bata hanggang sa nagpagulong-gulong na sila sa damuhan. Napahugot siya ng malalim na paghinga. 2 bata laban sa apo niya. Tagpong nasaksihan niya kung kaya natagpuan si Redentor na inakalang nawawala. Binalingan niya ang marusing na batang may dugo sa ilong at tinanong kung totoo ba ang mga sinabi ng kanyang apo. Sunod-sunod ang naging pagtango nito. Pinatotohanang ipinagtanggol lamang ito ng kanyang apo. Habang kumakain sa karinderya, kinausap niya si Carlo. Nalaman niya ang sitwasyon nito. Walang pagdadalawang isip. Inaya niya itong sumama sa kanila. Gaya ng ginawa bago ampunin si Redentor, ganun din ang ginawa niya kay Carlo. Nang matiyak na wala na rin itong ibang pamilyang mauuwian, na wala nang maghahanap, ipinaayos na rin niya ang papeles ng pagkakakilanlan nito. Tinuruan niyang magsulat at magbasa ang 2 bata upang maihanda sa pagpasok sa paaralan, upang makahabol ng kaalaman at hindi maging tampula ng tukso at mapagtawanan ng magiging kaeskwela. Magkasundo ang 2 bata, masayang magkasama, nagtutulungan at nagdadamayan. Magkaiba man ang dugong nananalaytay sa mga ugat, ay pinagbigkis agad ng damdaming nakatagpo ng pagmamahal, isang pamilyang pinananabikan. Masayang-masaya ang mga apo niya, ngunit higit ang kaligayahan niya. Pakiramdam niya'y nagkaroon ng saysay ang pananatiling buhay. Nagkaroon ng kabuluhan ang kanyang buhay. Muli siyang mangangarap kasama ang 2 batang ang kapalaran ay hindi nalalayo sa kanya. Hindi na sila nag-iisa. 3 na silang magsasama-sama sa hirap at ginhawa.